mangyari during Christmas party, in fact, yung Christmas ano namin, ward Christmas party, it's actually a breakfast lang. Oh, Kaya meron lang scramble egg, meron lang mga ano, and then merong hot auxiliary chocolate na, to ho. yeah, hot choco, and then siguro mga pancakes and sliced bread, then mga konting palaman-palaman dyan. And then merong kakanta siguro na isa o dalawang auxiliary, and then merong parang, anong tawag yan, yung parang Christmas story, parang ganon. And then an hour and after or an hour and a half, tapos na, uwian na. Ganun, Ah, ganun lang ka simple ang ano dito, Christmas Jim. activity. Yeah. Jim, po. doon pala applicable sa US yung 500 pesos budget. Tama. Yeah. Tama. Well, tama US po. budget pala yung 500 pesos, hindi pala sa Pilipinas yun. Oo nga, kasi talking about cookies, hot chocolate, and bread, well, pasok na pasok ang 500. Oo. Nabanggit nila scrambled egg. Yeah, Scramble egg. Sarap na sila dyan. Talaga po. Naku. Well, sa Pilipinas, mukhang iba po talaga. Ano, kaya po iba talaga, yeah. Pero kung nila sa tanungin mo yung Pilipinas. yung Filipino organization, syempre, kung ano yung ginagawa sa Pilipinas, dinala nila dito, bongga pa. Kasi, syempre, they have all the resources. So, ibang usapan yan. Pero kung sinasabi natin yung sa ward level, sa church, ganun lang kasimple. Kaya it's something na you can think about it sa inyo dyan, or sa inyong mga ward council, na as simply as it having a cup of chocolate and pancake, happy, pwede na maging happy. Siguro po isa sa mga napansin ko tuloy ngayon while listening to President Jong or Brother Jong, siguro po ang unique sa sitwasyon natin ngayon, alam ko panganay si President Kim, panganay po kayo sa pamilya, no? Yes, anay ako. Yeah, President Jong, kayo din po ba? Youngest ako sa 7. Youngest naman si President. Okay. Well, ako naman po ay panganay din. Bigla ko lang po naisip at na-realize noon po sa Pilipinas, pag ikaw po ay siguro 7, group of 7 or family of 7, si President group of 6 or 5. Ako naman, kami 5 eh. Pagka ganito po ang nangyayari, pag-uusapan kung kaninong bahay pupunta. Di ba ho? Kung kaninong bahay kakain ng tanghalian o ng hapunan, at doon magse-celebrate kasama yung mga bata. At ang hindi po matatawaran, yun nga po, magsasalo-salo naman po sa gabi o kaya pagkatapos magsimba, lalo na para po sa isang hapagkainan. Sometimes we make it parang, well, it's the most awaited season, kaya we try to give everything that we could and share everything that we can para doon sa mga pamilyang pupunta. Kaya medyo mabonggang titingnan, pero hanggat kaya na maibigay, yun po yung ginagawa ng mga Pilipino. Same thing pa rin po kung ano po yung nakalakihan nyo, President Jong, dito. So ano yan, 24 or 25 ang pinag-uusapan natin? Yeah. Well, ang na-experience ko ngayon na may pamilya na ako, on the 24, kami lang. Pero on the 25, they will be joining us for breakfast or for lunch. Okay. Ganun po yung nagiging tradisyon. Oo. I don't know, kay President Kim, sa kanila. Sa amin, yung family ko, 24 kami, ever since. Tapos, uwi kami usually sa sa ibang house kami, sa house nila Valerie or nila Dino. Kasi yun ang mas malalaking bahay na mag-gather. Sa 25th, sila rin na family niya dito pumupunta sa amin. So, after mga Christmas Eve, after Christmas Eve, around 3 o'clock in the morning, umuwi na kami ng bahay to prepare for Rina's coming. Rina's family visiting us
on the 25th. Hmm. Mm. So parang dalawang araw din, 24 and 25. Dalawang araw. Okay, makes sense. Dito kasi yung mga puti, 25 lang sila. Mm. So yung pagkakaiba natin sa Pilipinas, we spend so much sa 24 celebration, and then pagka 25 parang pamilya-pamilya na lang, We di ba? join family. Yeah. Dito Mhm. 25 yung ano sila, maagang gumising, nagbubukas ng mga regalo, you know. So yun, 25 yung ano dito sa US ang tradition nila. Totoo ba, Jom? I was told, no? After 25, yung mga Christmas tree, yung mga puti, tinatanggal na nila kagad. Yeah, some of them. Oh. Some of I them. Yeah. Narinig yun na yung Ah, Christmas ornaments after 25, inaano na. oh yeah, kasi back to work na kaagad pag 26 eh. Balik. 27, balik trabaho na. Wala yung parang 1 week na medyo ano ka, New Year na naman, ganun, di ba? Walang ganun eh. So, ligpit kagad pagkatapos din. Pero itong nasa likod ko, actually hindi yan totoo eh, kasi nasa hotel kami ngayon eh. Kaya nilagyan ko na ng background. But going back po, we had performances, tapos nga po, yun nga. Ang pinaka, alam niyo na, most awaited part is actually yung giving ng gifts. There are also members who are actually giving gifts at the end of the party. Kaya sabi nga nila, ang ano ngayon, huwag ka munang uuwi. Kasi yun nga yung problema eh. After dinner, parang kalahati o kaya 2/3 na umuwi na eh. So, may namimigay pa ho ng regalo. And last So, part, yung pag-conclude ng activity. Meron pang steak up Christmas party, wala na. Well, sad to say, we put up, siguro, ilang taon na ba? Simula po nag-bishop ako 7 years. And after that 7 years na ngayon as Stake High Council, I never had one. Oh, okay. So, wala na po ngayon. Dati ang Stake and Deliver dati yung mga Melchizedek tsaka Relief Society. Yeah, mga combined. Yeah. O tapos yung mga bishopric parang High Council, social. yung High bishopric, yung Christmas party parang ang ino-organize para sa mga wife ng bishopric kasi nga parang it's a time to thank To give them thanks. Yeah. for the support that they've been giving their husbands. Things. Ganun ang activity dati pag Christmas. Pero may naka-budget talaga yon. Naka-budget yon It's a well-planned activity nga po. Naalala ko, during President Kim's time, meron ako na-attendan. Single pa ho ako nun, pero I was asked to join. Meron nga pong parang ganong Christmas party for the leaders and wives. So kung ipasok natin ngayon yung paano ba natin sabihin yung spiritual dimension ng Christmas, ano ba yung anong take natin diyan? Like mga characters and what do you call it? Mga elements sa Christmas, like Christmas tree and Santa Claus or whatever decorations we will have, like lanterns and I heard ang symbolism ng Christmas tree is prayer. Prayer kasi parang may story yun na parang prominent Christian leader yun Tapos nakita niya, the tree is pointing heaven ba? Pointing up. So, yun lang alam ko, ang symbolism ng Christmas tree is prayer. Siya Santa Claus, iba talagang legend ng Santa Claus, iba Saint Nicholas yan. Jim. Yeah, oo. Ibang story yan pero dati. Oo. Ibang kumbaga sa atin, iba pang side yan. Pero, well, siguro nabanggit ni President yung prayer about Christmas. Ako, ang simulat sa pool, bata pa lang ako, I always heard that Christmas is all about hope. That during Christmas season and Christmas time, we hope na everything will be changed as we remember the Savior. And everything through Him, na yung mga pamilya magkaroon ng alam mo yun, kung meron bang
sigalot, magiging maayos sila, magkakasundo sila, magkakapatawaran sila, they will come together again as a family. Hope for those who are, maging mahirap man yung sitwasyon at challenging yung buhay nila all throughout the year, pagdating ng Pasko, nag-hope sila na magiging maayos pa rin. Magse-celebrate sila ng Christmas na kung ano man yung handa, kung ano man yung nandyan, pagsasaluhan. And more fully, hope din, lalo na po siguro dahil nga meron tayong Savior. Another year ended dahil nga patapos na yung taon. But another year is, you have to wait for another year and hope na when the Savior comes again, we will be with Him. Not only for celebrating His birth, but celebrating the coming of our Savior. Yun yung naaalala ko po eh. Very good, very good. Yung sa akin, Jong, Jim, ang rin yung yung as parents siguro, we make best effort to really celebrate Christmas, especially if we have young children at home, ba? Yeah. For me, Christmas really is for children The to have children. Yeah. happy memories during Christmas. Mm-hmm. I'm grateful for my parents for making best effort to make our Christmases talaga memorable. Whether kung may pera or wala. Wala. Yeah. Ang importante yung parang, pero talaga best effort talaga to make that Christmas table parang presentable, parang merong sign na the Lord has and yet special. Yeah, special. Talaga kaya nga it is sad sometimes that alam mo, Jong, no? Medyo pupunta ulit ako sa political, di ba? Kasi ngayon parang na-offend na yung mga Filipinos pagka may mga usap-usapan na tama na tawagin tayong resilient. Mhm. Pero that's a good thing naman. That's a good parang ugali na resilient na Filipino. Pero parang nati-take advantage na ba na pagiging resilient na, like for example na you can make do with 500 pesos of Noche Buena, di ba? Hindi naman masama siguro yung kung make our Christmas celebration simple. Pero dapat ang thinking we pray for blessing so that we can celebrate Christmas in a manner na talagang medyo may pagkabongga. Mhm. Wala, no? Exactly po. I-elevate natin yung natin. Pero still, ang importante yung relationships on Christmas, family. And for me, children should be thought of pag Christmas. Pero maganda yung sinabi mo, Jim, talagang yung essence ng Christmas pwedeng mawala Pagka Jesus Christ dapat ang natin. Ang focus. So diyan mo talaga makikita dahil todong-todo tayo sa holiday na yan or yung event na yan or tawag yan yung Christmas season na yan, masyado talaga tayong tayo diyan pinaghahandaan talaga natin buong, kaya nga ina-anticipate natin September pa lang nag-uumpisa na si sino yun si Marichan. Si Marichan. So grabe talaga yung natin sa Christmas. Pero parang nakikita pagod na si Marichan, parang ayaw niya maging symbol ng Christmas. He's not getting younger, medyo matanda na si Marichan, pero talking about sa pinaghahandaan, sabi nga ni President, we even make countdown for that to come, diba? 100 countdown days. Yeah. Dati lang yan parang ba yung simbang gabi, 15 days ba yun? Countdown nila. 16 days, yeah. 16 days, yeah. And then ngayon, 4 months na. Countdown. Ang countdown. Pero talking about ward parties ba? Christmas party, grabe. I'm sure you will agree with me na doon mo mawi-witness kung gaano kasaya yung mga members on Christmas. Yeah. Alam mo, lalo na kung bishop ka, tayo tatlo naging bishop tayo Di ba? Yeah. Lalo na kung bishop ka, when you are attending a ward Christmas party, di ba? Ang saya, everybody's
parang very, parang nagsasayawan, pero pag bishop ka, alam mo yung mga pinagdadaanan nitong mga members na to. Mm. Di ba? Pero walang bakas. Hindi mo makikita during Christmas party. Iba talagang nadudulot ng season sa ng tao eh. Kaya nga, we'll have to really continue celebrating in a manner na talagang memorable, fun, edifying for all of us eh. Di ba? Yung sinabi ni President Kim kanina na pag bishop ka, nakikita mo yung mga members mo na masaya during Christmas party. Isang napakalaking privilege ho talaga yan no, pag leader ka. Pero isa rin sa mga hindi ko makalimutan na naaalala ko noon, pag bishop ka na nakikita mo na ganito pala kasaya ang Christmas at ganito siya kasaya na celebrate bilang leader ka, apart ng feeling siguro ni Heavenly Father ng isang pagiging ama, i-share niya sa'yo bilang leader. Kasi alam niya na kung ganito ka kasaya as bishop sa small pa lang na congregation, what more him as a father, seeing all of his children celebrating for the birth of Christ. Kaya gano'n na lang din po yung kagandahan talaga itong damdamin ng mga talagang masaya pag leader ka nga na nagsiserve ka sa mga tao ito. Eh, totoo po yan, no? Yung mga member na yan, sa konting pagkakataon at panahon, nakakalimutan nila na mahirap sila o kaya yung sitwasyon nila is talagang lugmok. Kasi alam niyo po, napapansin natin on Christmas parties, they really even prepare the best clothes that they have just to wear that on that specific event, no? And sometimes hindi lang 'yon. They really make an effort na mag-ayos, talagang mag-provide para sa mga bata. At yung mga bata naman is really excited to join. And gusto pa rin nilang isama nga yung ibang tao na, uy, may Christmas party kami sa ward. Punta tayo, masaya kasi doon. That's the term. And that's how bring people to come. And they ask people to come. Yun yung nila eh. Parang invitation nila for them to come eh. Na masaya kasi.